lumabas yung bicameral report na maraming blanco, tapos biglang may kumpletong bill na naging GAA na pinirmahan ng presidente. Matagal na po nating in-advocate yung transparency at accountability within the bicameral committee. At si Kong Ungab ay matagal na ring naging chairman ng appropriation. So, kung friend sila ni Pangulong Duterte, friend sila. But evidence-based, yung dokumentong tinitingnan ni Kong Ungab, may senador din na nagpadala sa akin, hindi natin pwedeng i-invalidate na lang yung mga facts na sinasabi niya just because he's a friend of former President Duterte. At dahil nagsalita si former President Duterte dito, ibig sabihin i-ignore na rin natin tong legitimate na usapin na to. This is a legitimate issue eh. Sino ba yung nagpuno at paano nabuo itong pinirmahan ni Pangulong Marcos, 'di ba? Sino yung nag-fill in the blanks? Malaking usapin po yan. Sino nga ba? Wala pang lumalabas na enrolled bill eh. Kasi pag tinrace mo yan, lumabas sa committee report, may mga blanco. Kailangan nating makita kung ano yung enrolled bill na pinapirmahan sa Pangulo. May blanco ba doon or wala? So kung walang blanco doon sa enrolled bill, ibig sabihin ang nagkompleto nung bill ay nasa Kongreso, either sa House of Representatives or sa Senado. Pero kung yung enrolled bill ay may blanco at pinirmahan ng presidente ay walang blanco, ibig sabihin executive yung gumawa. Diba? At kung executive yung gumawa, usurpation of power na yun. Kasi ang power ng magbuod at mag-finalize ng budget ay Kongreso, hindi executive. So major issue po talaga to. At ito yung sinasabi sa inyo. Minsan, we don't like the messenger. So we focus on the message. Mag-research po tayo mismo. Hanapin natin itong mga datos na to. I-check natin, tingnan natin, imbestigahan natin. Para makabuo tayo ng sarili nating opinion. Na hindi tayo nagbubuo ng opinion dahil ito sinabi ni Duterte. Na itong opinion na to, nag-agree tayo dahil sinabi ni Marcos. Bubuo tayo ng sarili nating opinion batay dun sa facts na nakikita natin. Kaya pinost ko publicly yung bicameral report. If you want to see, you can click the Google Drive link. Nandun po yung report. Pwede yung pag-aralan. So, Shelo, ano yung binabanggit ni Senator Hontiveros na wala daw yon? Ano yung nire-refer niya? Anong wala? Walang. Na wala daw yung mga blank na gano'n. Meron. May mga blanks dun sa So, attachment. Ano yung nire-refer niya? Paano member siya ng Baka yung nire-refer niya yung final budget na pinirmahan ng Pangulo. Yung pinirmahan ng Pangulo, walang blanks. Pero yung bicameral report, may mga blanco. Ang tanong ko naman, Prof. Shelo, bakit ikaw pa tinatanong ni Senator? Ba't di na niya tanongin si Senator Hindi Risa? nga eh. Bakit nga ba Napanood ko lang yung press con. No? Dahil hindi ko nauunawaan yan eh. Ito na naman, nagpapaliwalag na naman ako sa presinto. No? Napanood ko lang yung dahil miyembro siya ng BICAM. Ba't hindi mo tinext at tinanong kung ano yung nire-refer niyang walang blanco? Sorry, honest question lang ako. Kaya tinanong ko yung may alam. Hindi ko na-text si Sen Risa kung anong dokumento yung nire-refer niya. Pero yung GAA na pinirmahan ng Pangulo, walang blanco. Pero yung bicameral report, may blanco. So yun yung Miyembro siya ng BICAM eh. Pero hindi siya pumirma. Hindi siya pumirma doon sa bicameral report. Pero di ba kung member ka ng BICAM, malalaman mo kung may blank o wala. Tama. Pero sa akin, di ba dapat lesson to para mas gawin transparent yan? Yes. Yung BICAM process. Para hindi tayo naguhulaan. Meron pang isang remedy dyan Sige, assuming na may blanco. Sloppy staff work, diba? Napapirmahan. So ano yung pwede mo maging reference? Minutes of the meeting. Kasi supposedly na-discuss yan lahat ng mga miyembro. So kung may maayos na minutes nung meeting, magte-trace mo doon kung magkano ba yung inallocate na budget. Ano yung mga tinanggal, dinagdagan. Ang tanong, may minutes ba ng meeting ng bicameral? Kung meron yan, dapat ginagawa nating public yan. Diba? Shelo, may mga ganyan bang precedent in the past? Nangyayari ba yan? Wala nga. Sabi ni Kong Ungab, siya daw ay 2 beses na naging chair ng APRO. Wala pa siyang nakitang nangyari na blanco ang committee report. Ako hindi ko ma-verify kasi dati pa ako nanghihingi ng committee report, hindi ako nakakakita
pati yung mga minutes eh. Kasi nga gusto kong makita ko ano yung mga nangyayaring hocus-pocus dyan. Hindi lamang sa hindi lamang sa budget bill, kung hindi pati doon sa mga ibang batas na binabantayan ko, sinusubaybayan ko. Hi mga kawans! It's me again, RC Muñoz. Sumasakit ba ang ulo mo dahil hindi mapagkasya ang budget sa dami ng bills? Kung kulang sa budget, sagot ka ni One Hand. With 38 million plus downloads at nagtitiwala, pwede kang humiram up to 25,000 pesos. At pag maganda pa ang payment history mo, pwede kang humiram up to 50,000 pesos. And with approval as fast as 5 minutes at daily interest na 0.49% lang. At pwede pang umabot hanggang 9 months ang repayment terms. They're SEC registered, kaya sure na safe and legit. I-click na ang link sa baba at mag-apply. Sagot ka ni One Hand. Start with a 50% deposit bonus. Increase your investing power with Pocket Broker. 100 plus investing assets. Diba? Before ba walang Documentation proposal na yan. maging